Kahit pagbali-baligtarin mo, sinong lolokohin mo? Ang Diyos? Kung paano ka nabuhay, doon ka nila maaalala kapag ikaw ay namatay. Anong gusto mong isermo ng pare o ng pastor mo, ng ministro ninyo, sa araw ng libing mo? Mas nanaisin mo pang huwag ka na lang maalala kung aalalahanin ka rin lang naman dahil sa mga kasalanan mo. At mas nanaisin mo na lang din na huwag ka nang buhayin ng Panginoon kung mabubuhay ka lang din naman pala sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ang tanging kontrol mo ngayon, ang buhay mo ngayon, na may kinalaman sa magiging paraan ng pag-alala sa iyo ng tao at sa magiging paraan kung paano ka mabubuhay sa kabilang buhay pagdating ng panahon. Gawin mo na ang dapat mo nang gawin ngayon. Kahapon po ay nagparangal tayo sa mga banal. At nasabi po natin na isa sa mga challenges ng pagdiriwang kahapon ay ang maging banal din tayo. Mapunta rin tayo sa langit tulad ng mga banal sa tulong ng Diyos. Ngayon naman po, ngayong inaalala natin ang ating mga minamahal na yumao. Ang challenge ay pagdating ng araw na wala na tayo sa mundong ito, maalala rinawa tayo sa tulong ng Diyos. Ito kasing ginagawa nating pag-alala sa mga pumanaw na ay pagpapakita ng ating pananampalataya na ang mga namatay ay hindi nananatiling patay. Sila'y kayang buhayin ng Diyos. Kaya't ang kaugnayan natin sa kanila ay hindi nawawala. That is why patuloy natin silang naalala. Lalong-lalo na yung nag-iwan talaga ng mga magandang alaala sapagkat sila yung ma-enjoy mong alalahanin. Yung mga maraming mga magandang alaalang iniwan sa puso at isipan pagkatao natin. Ang sabi nga po, di ba, sa ating kalawang pagbasa, walang makapaghihiwalay sa atin, Romans 8:38, sa pag-ibig ng Diyos. Kaya't kung ang ating mga minamahal na yumao ay umibig sa atin, na naramdaman natin sa pamamagitan nila ang pag-ibig ng Diyos, walang makapaghihiwalay sa atin at sa kanila. Sila na umibig sa atin at sila na patuloy nating iniibig kahit nasa kabilang buhay na. Besides, patungkol sa mga taong ito na umibig tulad ng Panginoon. Anong sabi niya? Sinabi sa kanya ng Ama na huwag niyang pabayaang mawala kahit isa sa mga inihabilin sa kanyang ito, kundi buhayin sila sa huling araw. Yan po ang ating ginagawa kaya. Kaya't ang challenge, matulad nawa tayo sa ating mga minamahal na yumao, na hanggang ngayon ay inaalala pa rin natin ng buong pamimitagan kahit matagal na silang wala sa mundong ito. Nevertheless, sa ating ebanghelyo ay binibigyan tayo ng dalawang senaryo, kung paano natin gusto makilala o maalala ng mga tao pagdating ng panahon at kung paano rin natin gusto na buhayin tayo ng Panginoon pagdating ng panahon. Gusto ba nating, una, maalala tayo ng mga tao sa ating kabutihan and therefore mabuhay tayo sa kalangitan? O yung pangalawa, gusto ba nating maalala tayo ng mga tao dahil sa ating mga kasalanan? And therefore, gusto ba nating buhayin tayo ng Panginoon pero hindi tayo mapupunta sa kalangitan kundi sa walang hanggang kaparusahan? Of course, ang pipiliin natin ay ang una. Gusto natin balang araw, maalala tayo ng tao sa ating kabutihan at gusto nating buhayin tayo ng Panginoon sa kalangitan. Pero ang tanong, nabubuhay na po ba tayo ng ganyan? O sa paraan na gusto nating balang araw ay maalala ang ating mga ginagawang kabutihan at sa paraan na gusto nating buhayin tayo ng Panginoon sa kalangitan? Kung hindi pa, kailan pa natin sisimulan? Sa mga nagpunta sa sementeryo, sa mga naglibot-libot pa, siguro naman ay napansin po ninyo yung mga dates ng kapanganakan at kamatayan ng mga yumao. At sana napansin ninyo na hindi lahat ay nabuhay ng matagal. Hindi lahat ay binigyan ng 80 years old, 90 years old, 100 years old. May mga namatay ng 20 years old. May mga kinukuha ng 30 years old. May mga inaatake at hindi na nakaliligtas ng 50 years old. At kahit wag na yan, ang tingnan nyo na lang ay kahit yung lapida ng mga minamahal nating yumao na ating dinalaw at pinuntahan. Hindi nga ba't sa gitna ng kanilang kapanganakan at kamatayan ay isang maikling linya lang, dash lang. Sana sa pamamagitan nito ay nanuot sa atin ang katotohanan, ang buhay ay ganun lang, dash lang. Kahit 100 pa yan, maikli lang din yan. O diba, Pasko na naman.
Kaya't kung di natin sisimulan ngayon, kung papaano natin gustong maalala sa ating kabutihan at sa kung papaano gusto nating buhayin tayo ng Panginoon sa kalangitan pagdating ng panahon, kung hindi natin yan sisimulan ngayon, baka hindi na po mangyari yon. Naalala ko tuloy yung kwento ng dalawang magkapatid na sobrang close. Kasi parehong-pareho Parehong loko, parehong makasalanan, parehong may mga illegal na negosyo, parehong konektado sa mga korap na politiko, parehong magnanakaw, parehong babaero, namatay yung isa. Sobrang close. Yung naiwan, pumunta sa simbahan kung saan mimisahan ng kanyang kapatid na pumanaw. At ang sabi sa pare, Father, alam mo kung gaano kami ka-close ng kapatid kong ito, magbibigay ako sa iyo ng malaking donasyon sa simbahang ito. Basta sa sermon mo, palabasin mo na mabuting taong kapatid ka. Ayaw sana ni Father kasi kakilala niya Kaya lang, kailangan Kwento lang, tinanggap yung donasyon. Eto na ngayon, in fairness kay Father, nang mag-sermon, nasabi niya, natitipon po tayo ngayon para sa ating kapatid na pumanaw. Ang kapatid po nating yumaong ito ay napakamakasalanan, maraming illegal na negosyo, konektado sa mga korap na politiko, babaero, napakaluko. Pero kumpara sa kapatid niyang narito, siya ay mas mabuting tao. At least, tumupad si Father sa usapan. Kahit pa paano. But then you see, ang sinasabi sa kwento, kahit pagbali-baligtarin mo, sinong lolokohin mo? Ang Diyos? Hindi mo maloloko ang Diyos. Kasama rin ang tao. Kung paano ka nabuhay, doon ka nila maaalala kapag ikaw ay namatay. How about us? Ikaw, ako. Anong gusto mong isermo ng pare o ng pastor mo, ng ministro ninyo, sa araw ng libing mo? Kasi may mga paring ganun. Ako for one, ganun. Bago ko magmisa, inaalam ko muna ang istorya ng yumaong para mas personal yung sermon ko. So anong gusto mong isermon ko kapag namatay ka? Yung hindi ako susuhulan para mapaganda ko lang yung nasabihin ko tungkol sa'yo. Ganun din, yung mga magsasalita, di ba may eulogy yan Yung hindi na sila i-coach pa, ni hindi na sila pipilitin pa, kundi, ako po, may masasabi ko tungkol sa kanya. Kailangan kong sabihin, gusto kong malaman ng iba yung kabutihan niya. Amen, iba yun. Yun yung mga speech na hindi piniprepare, pero bumabasag ng puso ng tao. Kapag nalaman ng iba ang kabutihan mo. Sasabihin ng ibang mga walang pakialam, kahit ngayon pa lang, sa mga epekto ng ginagawa ng lang kasalanan, Father, wala na akong pakialam, patay na ako Ako, hindi ko naiisipin yan. Kala mo lang yun. Sapagkat may magiging epekto pa rin sa buhay mo pagdating ng panahon, yung buhay mo ngayon. At sinisigurado ko sa iyo, mas nanaisin mo pang huwag ka na lang maalala kung aalalahanin ka rin lang naman dahil sa mga kasalanan mo. At mas nanaisin mo na lang din na huwag ka nang buhayin ng Panginoon kung mabubuhay ka lang din naman pala sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. I'm telling you, wala kang kontrol sa kung papaano ka aalalahanin ng tao o aalalahanin ka ba o hindi pag wala ka na sa mundong ito. Wala kang magagawa doon, wala kang kontrol doon. Wala ka rin kontrol saan ka man ilalagay ng Panginoon. Ang tanging kontrol mo ngayon, ang buhay mo ngayon, na may kinalaman sa magiging paraan ng pag-alala sa iyo ng tao at sa magiging paraan kung paano ka mabubuhay sa kabilang buhay pagdating ng panahon. So, gawin mo na ang dapat mo nang gawin ngayon. Deal with these two questions. Napakahalaga ng dalawang tanong na ito. Papaano mo gustong makilala o maalala ng tao pagdating ng panahon? Pangalawa, papaano ka naman nakikilala, naalala ng tao ngayon? Yung unang tanong ay para sa'yo. Ikaw ang sasagot niya. Papaano mo gustong maalala pagdating ng panahon? Siyempre gusto ko mabuting pare. Siyempre, pag naalala nila ako, sabihin nila, ay, mabuting pare yan. Siyempre, gusto ko, maalala nila ako. Ikaw na ito, bilang mabuting kapatid, mapagmahal na asawa, maasahang kaibigan, madaling lapitan, madaling matagpuan. Ganun na ba? Okay yan, ikaw ang sasagot niya. Pero yung pangalawang tanong, hindi na ikaw ang sasagot nito, kundi yung mga tao sa paligid mo, lalong-lalo na yung pamilya mo. Mabuting pare ka ba ngayon? Mabuting asawa ka ba ngayon? Mabuting kaibigan ka ba ngayon? Mabuting kapatid ka ba ngayon? Ito lang Sa linggo yung nagdaan, kahit yung mga katrabaho mo, papaano kanila maaalala? Magkakahiwalay kayo ng Sabado at Linggo.
Mabuting tao ka ba? Kasi yan lang naman ang imumultiply mo eh. Kahit sa piling ng mga mahal mo eh. Sa bawat araw, mabuting tao ka ba para sa kanila? Dapat yung sagot sa dalawang tanong na yan, magkaugnay. Hindi necessarily iisa. Saktong-sakto. Kasi wala naman pang perpektong tao. Okay? Marami pa tayong mga imperfections. Basta ang mahalaga, magkalapit lang. Hindi sobrang layo. Gusto ko maging mabuting pare. Ako, tapos kayong nag-iisip ngayon, di nga. Diba? Dapat magkalapit lang. Kasi unti-unti, magdidikit na yan. Pero kapag sobrang layo pa, mag-isip-isip ka. Gawan mo na agad ng paraan sa tulong ng Diyos habang maaga. Huwag kang masyadong maging busy sa pera, sa kapangyarihan, sa posisyon. Pagdating ng araw, hindi mo gugustuhin makilala dahil sa pera. Hindi mo gustong pag-usapan ka dahil sa mga naging posisyon at kapangyarihan mo. Hindi ba't ang gustong-gusto nating pinag-uusapan kapag may patay na tao ay ang kabutihan nito. Yun ang mananatili habang panahon. At yun ang may bearing sa buhay sa kalangitan kasama ng Panginoon. O umisip nga kayo ng mga pinakamayayamang tao, ang hirap mag-isip. Kahit naman sila Bill Gates na yan, sige nga, maisip mo ba agad-agad yan? Pero mag-isip ka ng mabuting asawa, mabuting anak, mabuting magulang. Kaagad-agad maisip mo. At hindi yun mawawala sa alaala mo. Sapagat yun ang nagre-register sa isip at sa puso ng tao. Sana magising tayo hanggang maaga. Kasi tandaan po natin, it will really take time para maalala tayo ng maganda. Kasi ang ginagawa natin ay hindi naman tayo basta sumusulat lamang ng panaka-naka pa isa-isa, padala-dalawa, patatlo-tatlong gawa ng kabutihan na madaling mabura. Ang ginagawa natin para magkaroon tayo ng alaalang maganda ay umuukit tayo ng maraming mga kabutihan na manunuot, magkakatuwang at mananatili sa puso ng tao na ating maiiwan at sa puso ng Diyos na ating makakasama sa buhay na walang hanggan. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.